Hallelujah. Bago tayo dumako po sa mga prayer target po natin, lahat po tayo nakatanggap po ng ganito po, At dito po sa ating pong pray for 555. So, hindi ko na po ipapaliwanag po yan. At what to pray. So, yan po yung ating pong bibigyan po ng konting pong explanation, exhortation about doon po sa mga ipapanalangin po natin. Ano po? Okay? So, una pong yung prayer target po natin, number 1 po, pray that spiritual blindness will be removed so they will believe the gospel. Ayan. So, yung mga tao, hindi dahil sa ayaw nilang maniwala. Kaya wag o tayong ma-discourage. Bakit nagsishare o tayo? Bakit ayaw nilang maniwala? Bakit pa kung magsishare, hindi naman sila naniniwala? So, merong hindi naniniwala at merong pong naniniwala. Okay? At doon sa mga naniniwala, hindi dahil sa ayaw nilang maniwala. So, there is a spirit behind to those person who do not want to believe. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, sa ang salita ng Diyos version, ang sabi po rito, ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang isipan ay binulag ni Satanas na nagahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. So kung bakit may mga tao pala na hindi naniniwala, sapagkat merong nagahari, yung prinsipe ng sanlibutan ito, na nag-aari po sa mundong ito, binubulag po sila, nabubulagan po sila. So, bawat mga tao, may mga demons, may mga territorial spirit na wala silang ibang gawin, kundi bulagin yung mga tao. Kaya, pagka hindi natin sila naipag-pray, pagpunta pa lang natin, so meron ng resistance. Kaya kung meron man po tayong dapat bulagin, kung yung mga demonyo, taga-bulag, meron din tayong authority para mambulag din. Amen. So, ang bulagin natin, yung mga demonyong nambubulag. Amen. Pagka nabulag sila, amen, mapaparalyze po sila pagka tayo po yung nag-preach na po ng Word of God. Kasi bago pa dumating yung pong teach the gospel, nakapag-pray na po natin sila. We already blessed them in prayer. Nakapag-establish na tayo ng relationship. Nakapag-supply na tayo ng kanilang mga pangangailangan. Pagka nagawa po natin yung tatlong bagay na yon, napakadali na po yung pag-share po ng gospel. May mga pagkataon po na hindi ka man nakapag-share ng gospel, nakapag-establish ka lang ng relationship doon sa journey natin, doon ka pa lang sa E at saka sa T, solve na eh. Yung ating pong kapatid, si Brother Rodsky, na taga Balibago pa lang at saka sa Kapas, hindi po ako nakapag-share ng gospel sa kanya, nakapag-establish lang tayo ng relationship at nakapag-supply tayo ng kanyang need. Nung first time niyang dumalo dito po sa church, nakapag-ingio tayo. Salamat po sa mga nagbibigay po ng ating mga isang dakot, okay, every first Sunday of the month. Nung time na yon, first Sunday po. And then, ang daming mga bigas na nadala po sa templo natin. So, nung mabigyan natin siya, so, I believe, merong tumatak din sa kanyang puso, damdamin. At nabigyan natin ng kahit hindi ganong kalaking halaga, pero yung pinag-uusapan doon, it's not the amount, but it's the value. Yung value, Alam niyo, sa taong nangangailangan, yung 100, ang laki ng value sa kanya. Pero yung taong hindi nangangailangan, kahit bigyan mo pa yan ng 10,000, wala sa kanya yan eh. Amen po mga kapatid. Kaya hindi po yung amount, kundi yung value na nasa puso mo at dun sa tatanggap sa tao. Yung tatanggap, yung napakatindi nun eh. Okay? Kaya mga kapatid, sa ating pong prayer mamaya, yun po yung bakain po natin,
bulagin natin lahat ng mga territorial spirit, mga demonyong naka-assign sa mga tao na nambubulag. Amen? Upang yung mga tao mawala sa spiritual na pagkabulag. Amen? Ganon din po sa Acts chapter 16, verse 13 hanggang 15. Tama ba yon? Or 16... Pakitig na. Okay. Pagdating ng araw ng pamahinga, lumabas kami sa lungsod at pumunta sa tabi ng ilog sa pag-aakalang may lugar doon na pinagtitipunan ng mga Hudyo para manalangin. Okay? So yung po mga disciple talaga pupunta sila doon sa mga lugar na kung saan may mga tao. Ano? Kasi nga hindi ka nga makapag-share ng gospel kung walang tao. Ano? So dito pansin natin napaka-strategic ng mga disciple. Yung pagdating po ng Sabat, lumabas sila ng lungsod, pumunta sa tabi ng ilog sa pag-aakalang may lugar doon na pinagtitipunan ng mga Hudyo para manalangin. Nagkataong may mga babaeng nagtitipon doon, kaya nakaiupo kami at nakipag-usap sa kanila. So binasa ko na yung context, pero nakalagay dyan kasi yung Acts 16 verse 14 lang. Pero binasa ko na yung 13 para makita natin yung context. So sa verse 14, isa sa mga nakikinig sa amin ay si Lydia na taga Thyatira, sa isang negosyante ng mga mamahaling telang kulay ube at sumasamba siya sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso. So nakita natin, ang Diyos ang nagbukas. Amen. Para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. Kasi pagkasarado, kahit anong gawin natin, tatalbog lang. Kaya maganda yung ginagawa natin, yung ibinaba po ng ating pong bishop, na meron po tayong pagkataon na makapag-pray ng 5 linggo para buksan ang mga sarado. Amen po mga kapatid. Amen? Kasi tayo yung may awak ng susi Kaya yung lahat ng mga bagay na isinara ng kaaway, naglagay ng mga gate, so kahit may mga gate na inilagay ang kaaway, nasa atin naman ang susi. Amen? Ang mahirap yung wala kang susi. Amen? Okay? So, pasin natin, si Lydia, nang buksan ng Panginoon yung kanyang puso, madaling nakapasok yung gospel sa kanya. At ang naging tugon ni Lydia, sa verse 15, nagpabautismo siya at ang kanyang pamilya. So, sa likod ni Lydia, yung isang negosyanteng babae, yung kanyang pamilya. Di ba? Matindi po ito, Amen? Kaya target natin, hindi lang yung parang yung mahirap lang, yung the Spirit of the Lord is now upon me. He has anointed me to preach the gospel to the poor. Amen? Hindi ibig sabihin to the gospel to the poor para sa mga mahirap lang yon. Amen? Maging sa mga mayayaman. Kasi sabi ng Lord, preach to all creatures. Di ba? Sa lahat ng mga nilalang. So, nagpabautismo siya at ang kanyang pamilya. Pagkatapos, sinabi niya, kung naniniwala kayo na ako ay isa ng tunay na manampalataya sa Panginoon, doon na kayo tumuloy sa aking bahay. Tindi po. Tindi nito, At nakumbinsin niya kaming tumuloy sa bahay nila. Diba? Kaya iba talaga pagka ang isang tao nakakilala sa Panginoon. Kung generous siya, lalo siya magiging generous. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Kung generous siya, lalo siya magiging generous. Kung kuripot siya, hindi siya magiging kuripot. Amen. Lalaya na siya sa pagkakuripot. Amen. Pangalawa po, na prayer target natin, pray for the gift of repentance to turn from their sins. Sa John chapter 16 verse 8, ito yung context na ang Holy Spirit, si Jesus Christ babalik na po sa Ama. And then yung pagkakit ko sa langit ay para sa inyong ikabubuti. At yun yung pagbaba naman ng another one, the Comforter. Ang sabi niya, pagdating niya, the Holy Spirit, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila. So, ang Holy Spirit pala, ang role niya, i-convict niya yung mga tao na sila'y makasalanan.
Amen? Yan ang naging susi ng mga disciple nang sila po ay nangangaral, sapagkat sila po ay puspos ng Holy Spirit, sila po ay nasa upper room, nang bumaba po ang Holy Spirit sa kanila, paglabas po nila, di ba, nakita natin? Yung mga tao, nasaktan yung kanilang damdamin, at nang masaktan ang kanilang damdamin, ang kanilang tanong, ano ang dapat namin gawin? What shall we do? And the disciple says, repent and be baptized for the remission of sins. Yun po, trabaho na po ng Holy Spirit yon. Amen? So, ang trabaho lang natin, sa umpisa, mag-pray, and then hindi pwedeng puro panalangin lang, mag-share tayo. And then, pagka nag-share tayo, ang Holy Spirit na po ang bahala doon sa tao. Amen po, mga kapatid. And then, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila at ako na may matuwid. At ipapakita rin niya na aatulan sila ng Diyos. Isa pang verse natin sa prayer target number 2, yun po sa 2 Timothy chapter 2, verse 25 hanggang 26. Kailangang mainaon siya sa pagtuwid sa mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. Okay? Sa ganoon, maliliwanagan ang isip nila at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumiyag sa kanila para gawin ang nais nito. Amen? Kaya mga kapatid, ang laki po ng ating pong responsibilidad doon sa mga taong biniyag po ng dyablo. Amen? Tayo po talaga ang gagamitin ng Diyos. Why not the angels? Kaya mas mapalad o tayo sa mga angels, kasi yung mga angels they are created by God to minister sa atin, para sila po yung magministeryo po sa atin. Hindi naman tayo pwedeng maglingkod sa kanila. Maging Diyos-Diyosan na sila noon. Amen? Magagalit ang Diyos pagka ang mga angel ang pinaglingkuran. Kasi ang mga angel, sila yung nilikha para paglingkuran o tayo. Tayo naman po, paglingkuran ang Diyos. Amen? Okay? So yun po yung ipag-pray natin, yung gift of repentance, dumali po sa mga tao. Yung regalo ng Diyos na makapagsisi po sila. Okay? And then, prayer target number 3, pray and destroy the spirit of fear. So kung titignan natin sa dito po sa best card natin, yung what to pray, ang ipinag-pray natin dito yung mga anak sa labas. Amen. Kasi mga anak sila ng Diyos kaya nasa labas pa. Amen. Ayun. Amen? Ang pinag-pray natin, medyo nag-iisip yung iba, mga anak sa labas. At yung mga anak sa loob. Ito mga matinding pag-pray natin, yung mga anak nasa loob. Kasi pagka yung mga anak sa loob, ang mga tinamaan ng tamaritis, takoritis, natakot, paano po yung mga anak sa labas? Ang ibig po sabihin yung mga tao po sa labas. At dito naman po, dalawa yung pinagpray natin kanina, yung mga taong nasa labas pa, na dapat nasa templo sila. Amen? Parang yung paralitiko, sa tanang buhay po niya, pupunta nga sa templo pero nasa labas lang. O di po ba? Pero dumating po yung dalawang alagad, sina Peter and John, so yung anak sa labas, naging anak na sa loob. Amen po, mga kapatid. So, yung number 3 naman po, at number 4, at number 5 na prayer target, ito naman po ay para sa atin po. Amen? Na ang prayer natin sa atin, yung pray for the spirit of boldness and wisdom in sharing, lumundog pala ako. Number 3 muna, excited ako. Pray and destroy the spirit of fear, intimidation, timidity, and complacency in the lives of many believers.
So tayo po yon. In 2 Timothy chapter 1 verse 7, amen, ano po ang sabi doon? Na hindi po espiritu ng takot yung tinanggap po natin, kundi espiritu po ng kapangyarihan, pag-ibig at pag-ipigil sa sarili. Ano po? Pero diyan ang nakasulat, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Sa ibang salin po, pag-ipigil sa sarili. Ito naman, disiplina sa sarili, sound mind. Ano po? Okay? Colossians 4, chapter 3, verse 4, ipanalangin nyo rin na bigyan kami ng Diyos ng pagkakataon na maihayag ang mensahe tungkol kay Kristo na iniliim noon. Ang pangangaral ko tungkol dito ang dahilan ng pagkabilanggo ko. Ipanalangin nyo na maipangaral ko ito ng mabuti gaya ng nararapat. So nakita natin, even Apostle Paul, humihingi po siya ng prayer request. Magaling na po si Apostle Paul, may mataas na pinag-aralan, alam po niya yung kautusan, pero sa pagkapahayag po ng mabuting balita, hindi po pinag-uusapan dyan yung marami kang alam at magaling ka. Amen? Ang pinaka, anong po natin talaga dyan, prayer talaga. Ano? Para talagang walang magmalaki pagka talaga nakakilala po siya sa Panginoon. Okay? Sa Acts chapter 4, verse 29 hanggang 31, at ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan nyo kami na inyong mga lingkod na maging matapang sa pangaral ng inyong salita. So nakita natin yung prayer ng mga disciple. Bagamat pinipersecute po sila, hindi sila napigilan. Bagkus lalo pa silang nagpray na bigyan po sila ng Diyos ng boldness. Ano po? Mawala yung takot, yung intimidation. Ang sabi nga po, ipakita nyo ang inyong kapangyarihan, loobin nyo na sa magitan ng kapangyarihan ni Jesus na inyong banal na lingkod ay mapagaling namin ang mga may sakit at makagawa kami ng mga himala at mga kamanghamangang bagay. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang bahay na kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu at ang manifestation ng kanilang pagkakapuspos ng Holy Spirit, buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Although ang initial evidence ng pagkapuspos ng Holy Spirit, yung speaking in tongues, pero hindi po doon natatapos yung pag-speak in tongues. Pagkatapos na lumabas na po sila, matapang na nangaral ng salita ng Diyos. Amen? At ang pangapat po, pray for the spirit of boldness and wisdom in sharing the gospel. In Ephesians chapter 6 verse 19 hanggang 20, ipanalangin din ninyo ako sa tuwing mangangaral ako, na bigyan ako ng Diyos ng wastong pananalita. Amen? Napaka-importante po yon, yung right word na kailangan ng tao. Ano po? Yung wastong pananalita para maipahayag ko ng buong tapang ang magandang balita na iniliim noon, sapagkat isinugo ako ng Diyos para mangaral ng magandang balita na siyang dahilan ng pagkakabilanggo ko. Kaya kung maaari, ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Panglima po, pray that every believer will be empowered by the Holy Spirit and minister with signs, wonders, and miracle. Yung pong binasa natin kanina. Amen? Now, babasahin ko po sa NIV translation. Now, Lord, consider their threats and able your servant to speak your word with great boldness. So, kahit may mga banta, may mga threat. Tayo nga, mapalad daw tayo dito. Walang threat dito eh. Ano? Samantalang sa ibang mga bansa po, may mga banta po, bawal. Lantaran, yung hindi po pwede yung lantaran nangangaral ka ng salita ng Diyos. Ako po, galing po ako ng Saudi Arabia, hindi pwede yung lantarang nangangaral ka ng salita ng Diyos dyan. Sa China, yung mga underground na mga lugar na kung saan bawal yung ganitong klaseng gawain. And yet, makikita natin yung mga Kristiyano, they are so committed na i-share po yung gospel. Amen?
Yung isang bagay na kinakatakutan ko noon na magsalita, iniiwasan ko, nung ako po ay bago-bago manampalataya, merong tinatawag na preaching clinic doon. Hindi ako nag-aral kasi iniisip ko may mga OJT diyan natatayo sa pulpit para mag-train. Iniwasan ko po, ayaw ko talaga. Pero yung isang bagay na iniwasan ko, doon pala tayo dadalhin ng Panginoon. Amen? So nakapag-aral tayo ng Evangelism Explosion 3, si Pastor William, alam po yan, si Pastora Marisa, ang tagal po ng pag-aaral na yan. Almost, nag-aaral kami ng 4 months. Ang daming mga verses na minimemorize. Nang sa ganun, pagka pumunta ka sa tao, wala kang dalang Bible. Kasi may mga taong allergic sa Bible. Alam mo, may dala kang Bible? Armalite? Pamarlanda ka tamo rin, ara? Pero nung indarla mo, kalibriya mo, 38 siya, makabulsayo. Hindi alata na babarilin mo siya. Amen. Yan ang naging orientation noon kasi pag kami dala kang Bible, Oriana din born again, i-convert the katana, yaro. Kaya ang isang strategy doon, hindi pwede mong pumunta sa barracks ninyo, magse-share lang kami ng gospel, ay, tatanggian ka, kapatid. Pero ang strategy mo, pwede mong pumunta sa barracks ninyo, mag-videoke tayo. Gusto na kasi yung mga videoke noon Karaoke la varietà, karaoke pa rin, hindi pala videoke. Karaoke. Karaoke, gano'n ba yan? Apin na po ito. Pasakitan niyo ko po. Pagdating po niya, ang dami namin, grabe, ilalabas na po niya. Yung anong tawag doon, yun na po. Karaoke. Yun, karaoke. Ilalabas na niya. Paglabas po niya, ang sabi po ng leader namin, bro, mamaya na yan. Mamaya na po yan. And then, magsishare na po. Pagka inumpisa ng leader, ipapasa po sa iba. Pagkatapos nun, ipapasa sa iba, uniform. Kahit kanino mo iba to, alam niya kung anong sasabihin po niya. Bakit? Na-train. Kaya Bishop, totoo talaga, pagka may training, may confidence. Skills. Knowledge, skills, will result confidence. Lagyan mo pa yan ng spirituality. Hello po mga kapatid. Amen? Kaya sabi po rito, now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Stretch out your hand to heal and perform, makita natin, signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. Amen? Hindi pwedeng, Lord, ikaw yung gumawa. Manghusap ka. Tayo inuutusan pala. Tayo yung mangungusap. Tayo yung magkipray. At pagka tayo po ang nangusap, nagpray, resulta na lang pala yung signs, wonders through the name of our Lord Jesus Christ. After they prayed, the place where they were meeting was shaken. Amen? And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Amen? Kaya ito po talaga yung pinag-pray natin. Amen? The spirit of courage and boldness, signs, wonders, and miracle. Amen? Na sa umagitan natin, talagang mararanasan po ng mga tao. Amen? So tayo po lahat po ay tumayo and we sing this song, Spirit, touch your church. Tinatawag ng Lord ang kanyang iglesia. Amen? The Holy Spirit is calling the church sa isang malalim na paglilingkod. At yan na po ang malalim na paglilingkod, kapatid. Hindi po yung worship. Amen? Okay? Bagamat ang pag-worship, paglilingkod po yan sa Panginoon. Preaching, paglilingkod sa inyo. Amen? Pero yung puso ng Lord na mangyari po. As we sing this song, Lord, we need your grace. Hindi natin kaya sa ating sariling lakas
But through the grace of our Lord Jesus, sa magitan ng biyaya ng Diyos, you can do it. Lord, we need